Totoo nga ba yung lumalabas na mga espekulasyon na itong PBA daw ay balak ng alisin yung mga limit dito sa mga field foreigners at hahayaan na yung mga teams na kumuha kung gaano man karami yung gusto nilang mga foreigners ngayon dito sa kanilang team. Marami nagtatanong kung ito ba ay tamang gawin ng PBA. May mga nagsasabi kasi na dapat na talagang tanggalin yung mga limit dito sa field foreigners dahil una-una, yung mga ibang liga sa buong mundo, inaalaw naman talaga yung mga foreigners kahit nga walang dugong Amerikano o walang dugong kung ano pa man na maglaro doon sa kanilang liga. Kaya sa ngayon daw, hindi rin parang ang gulo kasi nung rule ng PBA pagdating dito sa field foreigners dahil bigyan ko na lang kayo ng example. Itong si Matt Ganuelos Roser at si Brandon Roser ay magkapatid. Pero si Matt Ganuelos Roser ay kinukonsider na local player kahit siya ay Filipino-American dahil dito siya pinanganak. Samantala naman yung kanyang kapatid na si Brandon Roser ay kinukonsider na field foreigner dahil ito'y pinanganak sa Amerika. So paano nangyari na magkapatid sila pero yung isa Filipino, yung isa field foreigner? So walang sense talaga yung rule ng PBA. Kaya kinakailangan na talaga nilang baguhin yan. Ngayon kasi merong limit na 7 field foreigners ang pwede sa bawat koponan. Pero ang tanong nga nung iba, ilan bang mga Pilipino dyan na naglalaro sa PBA ngayon ang walang dugong Chinese o walang dugong Spanish? So paano mo masasabi kung field foreigner nga yan? Kaya siguro dapat talaga na itong rule na yan ay scrap na ng PBA. At hayaan na yung mga teams na kumuha ng gusto nilang player. Basta merong Filipino blood ay pabayaan na maglaro dito sa PBA para hindi na masabi na namimili sila ng mga inaalaw na maglalaro. Basta ba kailangan may passport sila at makakompleto yung mga dokumento, abay dapat na yung payagan talaga na maglaro dito sa PBA. At ang susunod nating balita ay turong Magnolia Chicken Templado sa kinukonsidera yung pagkuha dito kay Brandon Ganuelas Roser. Nasa ngayon ay isa daw dun sa mga players na sinasabi nila na baka magkaroon ng mas matinding sabihin na nating tulong dito sa hot shots. Ito kasing si Roser kahit na hindi nagagamit masyado, kahit nung wala pang injury, hindi naman nagagamit ng masyado talaga ni Coach Chot Reyes. Pero dito sa Magnolia, magiging mas maganda ang laro niya at mabibigyan siya ng role. Pwedeng ibigay ng Magnolia na kapalit dito kay Brandon Ganuelas Roser itong si James Laput. Hindi naman malulugi itong TNT dahil 6'10 si Laput at nangangailangan talaga ang TNT ng isang big man na makatutulong dito kay Poy Eram at kay Lee Williams na gumardya dito kay Junmar Fajardo. Kaya ngayon talaga ang balak nila ngayon at yan ang aabangan natin kung ito'y matutuloy. Kung sakasakali nga na itong si Brandon Ganuelas Roser ay mapunta dito sa Magnolia, sigurado na magiging maganda to para to sa kanilang roster. Kaya yan ang aabangan natin. Dahil alam natin magiging maganda resulta nito para dito sa Magnolia pag nakuha nila si Brandon Roser. Siyempre, baka magkaroon ng mga additional players o draft picks na involved sa ganitong trade, lalo na at magkaribal na kumpanya yan. Pero maliwanag dito, gagawa daw talaga ng paraan itong lineup nitong Magnolia para sabihin na natin makumbinsi ang TNT na ibigay sa kanila si Brandon Roser. Dahil yan daw talaga ang inaabangan nila ngayon, yung makakuha ng ganyang klaseng player na magbibigay ng additional na lakas dito sa kanilang koponan. At sinisigurado rin itong Magnolia na hindi nila pababayaan itong oportunidad na ma-acquire itong si BGR mula dito sa TNT. At ang TNT naman, kung makukuha nila si Laput, siyempre, they will take advantage as well dahil malaking player yan na makatutulong.